Okay, so pag-usapan natin 'to mga lods. Kasi yung sinasabi kaya daw po ang bilis ninyong inirekomenda maging state witness, nagkaayusan na. Would you want Sino to po comment? nagsabi nun? Sir, yun yung Alam mo, nakakatawa kasi yung salitang fixer, ginamit yan kay Vico Soto ni SAS, di ba? Nung huli nating content. Nakakatawa lang na you can actually use this in this context. Pero hindi ko tatawagin ganun yung sitwasyon kasi wala naman akong ebidensya laban kay Marcoleta. As much as many as of content na kinikriticize ko si Marcoleta, I think it's unfair to label him as such kasi he is a lawyer. Of course, he knows what he's doing there. And yung lahat ng legal proseso kung paano mag-admit sa pagiging state witness at protektahan for witness protection program ang isang tao ay alam niya yon, okay? And unfortunately for us, narinig ko kasi yung mga argumento ni Marcoleta and ni Peter Cayetano and Alan Peter, and mukha naman talagang kung pipilitin talaga pasok yung mga diskaya because they can offer something substantial na mga pwede nilang ilaglag na mga politiko doon sa malaking scheme ng corruption sa ating bansa. Okay? So, of course, in relation sa construction, di ba? So, or doon sa mga infrastructure projects. Okay? So, anyway, tuloy natin kay Marcoleta. mga nag-circulating among netizens, sir, nung time na lumabas yung letter na... Sana po merong nagsabi talaga kasi mahirap mag-speculate ng gano'n. Nagmadali po ako. Yan, Ako bakit? po, sinasabi ko sa inyo ang katwiran ng dapat magmadali. Yun po yung yun po yung sinasabi ng batas. Binasi ko po sa batas lahat ang aking ginawa. At hiningi po nila at sa aking palagay po ay nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan at nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga tao sa kanilang sariling tahanan. Hindi po ako pwedeng magbakasakali. Okay, so ako naman, hindi ko naman sinisisi si Marcoleta for doing that. Pero ang akin lang kasi, yung optics nito, pag pumayag ang Senado or ang Kongreso na gawing state witness ang mga diskaya or ilagay sila under witness protection program. Now, of course, lahat tayo rito hindi alam yung intricacies ng or at least yung legal rationale. Hindi natin kabisado yun lahat as ikaw na nanonood sa akin. Probably yung mga abogado will know ng detalyado itong pag-admit sa isang tao sa witness protection program. And I don't think na nandoon yung totoong argumento dito sa sitwasyon na to. Yes, siguro pasok talaga sila. Siguro tama si Marcoleta, tama si Peter Cayetano, tama yung mga bulto-bultong mga DDS vloggers na ang mga diskaya ay talagang mga banal at credible at talagang nandito sila para pangalanan yung mga totoong mastermind ng corruption dito sa Pilipinas. I think there is something there. I'm not even being sarcastic doon. Kaso, ito na lang yung isipin nyong nanonood. Ang mga diskaya ay mga bilyonaryo. That's B hindi milyonaryo. Hindi ba sila pwedeng mag-hire ng sarili nilang security forces at para bantayan sila 24/7? Bakit kailangan pang taong bayan ang magbabayad sa protection nila kung ipapasok mo sila sa witness protection program? Yes, siguro qualify sila. Ibibigay ko na yung argumento na yon dun sa mga kaalyado ni Marcoleta and dun sa mga vloggers. Pero don't you realize na ang issue dito is that ang mga diskaya allegedly ay nagnakaw sa taong bayan. At actually hindi na nga to allegation kasi meron silang explicit admission na nagbigay sila ng pera sa mga politikong nanghihingi sa kanila. Meaning to say, yung pera na dapat inilalagay nila sa proyekto ay dinala nila binigay nila sa mga politiko. Hindi ba that's a form of indirect pagnanakaw sa ating kaban ng bayan, di ba? So, meaning to say, for all intent and purposes, kung bakit mo sila ilalagay sa witness protection, which is to protect their lives, yes, the state has to protect their own. Pero tandaan nyo, why do we owe them that as a nation? Ang taong bayan kasi ang magbabayad dun .
Biruin mo, ikaw na nga yung ninakawan, tapos ikaw pa yung magbabantay dun sa magnanakaw. Hindi ba parang nakakakamot ng ulo yon? I mean, yes, siguro yung sa legal jargon, panalo kayo dyan. Pero think about the implications nito. Kung pumayag ang Senado na bigyan ng state protection yung mga tao na yan, 'di ba? Ang kakapal ng mukha eh. Meron silang pambili ng Rolls-Royce na 40 million pesos para dun sa payong kasi natuwa sila doon. Pero wala silang pambayad kay Peryong at Dagul para bantayan sila sa 24 oras nila. And hindi lang yun eh. Doon sa mismong St. Gerald, sandamakmak ang security guard doon. You're telling me na kulang pa yung security na yon, that we have to augment the police force ng ating bansa to protect these people. Why? Why do we owe them that? Kailangan pa ng military power, kailangan pa ng police power to protect these people. Eh hindi nga nila makuhang magsabi ng totoo sa mga hearing. Pwede naman yun eh. Kung meron talagang pasok yung mga taong galit kayo, eh di pangalanan nila, pakitaan pa nila ng mas malalim na ebidensya. Ito yung mahirap eh. 'Di ba? Sige, tama kayo sa legal. Sige, sa inyo na yan, yung mga technicality ng legal na yan. Pero isipin nyo naman kung ano talaga yung punot dulo nito. Pag nanakaw sa bayan, tapos poprotektahan nyo, paggamit yung pera ng taong bayan, kalokohang malaki. Kalokohang malaki talaga. O, tuloy natin. Kung ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila, kung hindi ko po ginawa, ako po ang nasisi. Baka iba po ang tanong nyo sa akin ngayong umagang ito. Sir, since malinaw at matibay po pala yung sandigan kung bakit nyo ginawa ito, would you seek audience with Senator Ping as the new Blue Ribbon Chair para po makiusap or paliwanag sa kanya ba't kailangan maging state witness yung Discayas? Alam ko po, alam niya ang tuntunin ng ating mga batas. Yun po ay sinasaalang-alang. Magsabi muna kasi sila ng totoo at magpalabas sila ng mas mabigat na ebidensya laban dun sa mga tao na yon. Gusto kong i-quote dito yung sinabi ni Vico Soto sa isang interview niya. Sabi niya ganon, yung mga Diskaya na yan, if not hundreds, thousands ang government project yan, spanning billions of pesos, okay? Sa libo-libong proyekto nila, wag na libo, sa daang proyekto nila, sa daan-daang proyekto nila sa gobyerno, 26 lang yung lumapit. Oh, come on. Totoo yun? 26 lang yung lumapit? And ang masakit pa dito, nung kino-cross-examine sila sa Kongreso ni Congressman Luistro, umamin si Curly Diskaya na maraming lumalapit sa kanila. Hindi nga lang natuloy. Pero may lumalapit pa rin. Gets nyo? Now, ilan doon yung mga kongresista, mga senador, mga DPWH official ang lumapit pa sa kanila. 26 lang, simula lang ngayon. Nung 2022 hanggang 2016 hanggang 2022 wala. Parang hindi naman ako naniniwala doon. And top contractor sila nung 2016 to 2022. These are all provable facts already. Okay? Merong statistics dyan na eto yung mga napanalunan nilang kontrata at hindi ako naniniwala talaga na eto lang yung mga tao na implicated dito. And I am not even denying kung totoo or hindi yung mga taong pinangalanan nila. I am just saying that this listahan seems to be very targeted. Gets nyo? Hindi ko sinasabing mali sila. Tandaan nyo, hindi ko dinidisprove kung tama sila or mali. But when you pag sumampa ka sa mga hearing na to, hindi ba dapat ang sumusumpa ka to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth? 'Di ba? Hindi half. Hindi sabi ng totoo ngayon, sabi tapos later na yung iba. 'Di ba? Yung imagine niyo na lang yung cross-examination or alalahanin niyo yung cross-examination ni Chel Jokno at saka ni Laila De Limas dito sa mag-asawa na to. Anong nakita natin doon? Ang nakita natin doon, meron pa. So pangalanan mo kung sino pa. Bago ka tulungan na humingi ng tulong sa taong bayan. Kasi essentially, ang ginagawa mo,
kaya mo pinapasok sa witness protection yan is lumalapit ka sa gobyerno para protektahan yung karapatan mo of your right to live. Kaso, if you're not going to tell the truth and the whole truth sa mga congressional hearing na yan, whether sa Senate or sa Congress na yan, parang lugi naman kami. Aminado kang magnanakaw ka tapos hihingi ka pa ng protection sa taong bayan. Kasi pera ng taong bayan yung pambabayad dun sa pulis, sa mga sundalo na itotoka sa kanila Why do we owe these people any amount of help if they do not want to help us as well? Dapat ito yung intindihin ni Marcoleta Alam kong matalino siya. Alam kong tinatago niya lang yung issue sa legal jargon. Pero totoo lang, fundamentally, ang totoong problema dito, tayo na naman ang taya dito. Tayo na naman ang magagastosan. Nakakainis na talaga. Anyway, mga lods, yun lang po muna yung sa akin for today. Gege.